Kailan ang tamang oras para magsabi ng I love you? Iniisip ko parang walang perfect time. Parang all the time. Ang ganda nun. Ang galing. Perfect time. Todo bago. Bago. Oo, na ko masabi. Todo na masabi. Hi guys, welcome back to another episode here in Zompod Box mga podcast. Let's go. Yes, and ako nga pala si KD. Yes, I'm John. My name is Z. And We we are The Powerpuff Girls. Gago. Anyway, ngayon sa episode na to, pag-uusapan po natin is about relationship kasi Love. love. Marami talaga problema sa panahon na to. Yeah. Traffic. Sobrang dami ng kinakaharap natin ngayon. Oh. Ito talaga yung point. ito talaga yung hindi mawawala sa Ang basic. buhay. Ito talaga ang basic talaga. Ang basic ng problema na to, pero parang every time na iniisip mo to is parang Nahihirapan tayo sagutin. the problem, paano mo i-handle yung mga relationship, paano mo to sasagutin, paano mo to, alam mo yun, paano mo lulunukin yung every problem na papasok sa relasyon nyo. So, yun yung mga natin. Ito yung topic natin for episode Yeah. 2. special thanks muna sa Special thanks muna tayo sa Rui Cafe. Rui Cafe. Sir, paano paggitin yung nyo? Ru. Ru. Sorry. Andun si Sir. So, Ru Cafe, yes, very thankful po kami. Pinayagan po kami mag-record po dito sa sa cafe nila. And So, if gusto nyo po bumisita dito sa coffee shop nila, located po sila dito sa Morning Glory, along the road, open sila from 2 p.m. 2 p.m. to 12 midnight. 12 midnight. Yes, so, yun yung time nila na open sila dito. Visit them here. And, Rui Cafe. papakita na lang namin yung menu list nila. So, if gusto nyo, kung gusto nyo makita, sasalpak na lang namin. Pag-uusapan po natin ngayon is about, syempre, relationship. Kasi yun talaga yung common problem dito sa hindi naman siya Pilipinas. Hindi, common na talaga to sa buhay ng mga Pilipino Yeah. pagdating sa relationship. At lahat makaka-relate ano man yung topic na ibibigay namin ngayon. Especially sa mga generation na katulad namin. Some of us may asawa na. Some of us is single. Sana Ready all. to mingle. So yun yung natin pag-uusapan for this episode. May mga nakahandang question kami for this episode, and yun, on our own opinion and experience, yun yung mga maisasagot namin. So yun yung namin, yun yung ibibigay namin. Talaga nanawakan ka ba? Yun yung talaga ibibigay namin sa episode na to. The first question is, ano ba talaga ang sikreto para sa matagal na relasyon? Oh Yun. yeah. Ano ba talaga? Gusto mong magsimula? Ikaw. Brother? Ako na last. Umihila na naman to ng Okay, ng sige. idea na naman eh. Sige, so ako na lang yung magsisimula. Sige. Para at least magkano, Go brother Jan. para makapag-impake na kayo. So, yun nga yung question natin. No? Question number 1 is, ano nga ba yung sikreto Para sa para sa matagal. matagal na relasyon? relasyon. I think, alam naman natin lahat na trust, loyalty, yun yung pwede nating gawin unang-una sa lahat. Bakit nga ba tayo pumasok sa relasyon? Ibig sabihin, we are committed and Sa tao na yun. kasi syempre, depende kasi kung ano yung stage na papasok ka sa relasyon. Like, kung teenager ka ba or puppy love lang, pwede nating sabihin, or seryoso ka na ba or willing ka na ba mag-commit talaga. Based naman sa experience ko na pwede kong ma-share, no? To be honest, hindi ako masyadong nag-expect for my gusto ko naman sabihin na yung relasyon na meron ako ngayon, hindi ko naman siya first girlfriend talaga, yung asawa ko ngayon.
bago kasi yun Dumating. dumating, Mhm. nagkaroon muna ako ng, other episode. Other episode. Other episode ng ano. ng yun na, yung Oo. sa relasyon. Kasi Oh, syempre, past you build yourself in the relationship na kung saan, kunin mo yung mga positive sides. Batak talaga sa Oo pag-ibig. nga eh. Kaya yung pwede mo siyang, pwede ko makuha yung positive side at iwan mo yung negative. At yun, kapag May lesson. may lesson. And kapag pupunta ka na sa another stage na gusto mo na ulit makipagrelasyon, ay may idea ka na kung paano mo i-handle yung another season ng buhay mo. another season ng relasyon mo. Oo. Kidding aside, no? Sorry. Isa sa mga factor din kung bakit din kami nagtagal is ginusto talaga namin. Dumating na kasi sa point na parang hindi na dahil gusto mo lang siya or in love ka sa kanya. Dadating talaga sa point na you have to commit not because you're in love, just in love with her. Kasi lalo na may anak na kami ngayon na committed ka na kasi nga for almost 10 years na naging kami na ngayong taon mag-second year wedding anniversary na kami. Wow. Congrats, Parang advance. kailan lang, no? Thanks. Kinasal tapos hindi mo... 10 years na pala kayo? Hindi, 2 years pa lang. 10 years, kung hindi ko oo. isasama yung kasal, magta 10 years na kami this year. July 13, 2025. This year. Yeah. Yun yung araw na Ano bang naging tawag dyan? Di ba meron yan parang gold na... Silver. Ganun meron. bronze. Ano pa lang Bullet sila sa sin- copper? Saan? Sa copper pa lang sila. Sa copper. Ano yan? ML. Parang game lang Yung nga, kumbaga sa love, may levels. may level siya. And to be honest, ang away, sobrang normal lang talaga yan. Kasi nga, Part na talaga yun sa part na talaga yun relationship. sa relationship. Ito, tama. So kahit magtapunan ng plato ng kutsilyo. Hindi naman kami dumating sa ganun part. Hindi. No? Wala So pa. yung mga Siguro ano, yung mga- abnormal yun. Wala pa. Yun. Yun, shish. Chick na. Naging chick. Bigla ako naging chick, guys. So, yun. Okay. Para sa akin, no, nakaka-amaze lang na pag once titignan ko yung pinagdaanan namin ng asawa ko na di namin na-imagine, hindi namin in-expect na dadating kami sa point na to. Kasi naalala ko yung sinabi niya sa akin na kung ano man yung mangyari to the future, go with the flow lang tayo. Oh, Yun yeah. yung sinabi niya sa akin. Parang tumatak Ang bait talaga. naman ni Mama Lenny. Yes, go with the flow lang. Pero para sa akin at that time, medyo bago pa lang kami, no? Yung sinabi niya sa akin, parang inisip ko natin, parang, so bali, any moment, parang pwede ka pala kami mag-break kasi go with the flow lang eh. Wala siyang parang, assurance na kung kayo ba talaga hanggang dulo or kayo pa talaga yung Go with the flow lang. Pero yun. Pero, na-amaze lang talaga ako kasi yung meaning pala niya ng go with the flow is much deeper. You know? Kaya tulad ng sabi ni Christian, chaos. Naging chaos talaga yung pinagdaanan namin kasi nag-break kami, nag-cool off kami for about 1 week nung mag-girlfriend pa lang kami at boyfriend. And yun, at dumating din sa point na nagloko din ako. Dumating din sa point na nagloko ako. Siguro part din talaga Sa yun. mata mo yan, brother. Sa mata, hindi sa baso. Luha ka Sa na point na nagloko ako. I think Oh my it's God. part of Siyempre alam niya. Oo, Alam niya. alam niya. Para Kasi sinabi ko din kasi na talaga nagloko ako. Pinatawad ka. Oo. Oo. Pero tawad Yun na ang ako. importante. Kahit na medyo madaming nagbago at that time na nagloko na ako, no, but we still like parang Learning from mistake, parang ganun ba? hindi, parang we Nag-grow pa rin kayo. Love each we other. still, tawag dito yung right term, we still stuck Fight. with one another. Ah. Parang dikit pa rin kayo. Yes. That is feeling So, love. So hindi ko, I think di ko talaga Sarap pala to. na-explain ng mabuti sa right. Nasa outer layer lang tayo ng explanation ko. But these two guys will explain Wow! Later.
Baka magkaiba experience other tayo. experience sa kanilang relasyon. So, May 4 questions Yes. pa. Relax lang. No. sige. Kayo. Okay na? Okay. Okay. Gagi. So yun, sikreto ng matagal. May sikreto po akong ilalabas ngayon dito. Ayos mo naman, mga gutom mga tao dito. Mga lang ya kayo. Wala, tandon pa yun. Ano ang sikreto para sa matagal na relasyon? Yeah. O yun. So, based on my experience, sige. Ilabas mo yung mga baho mo. Lalabas ko ng mga baho na dapat ilabas. Sa experience ko kasi, especially past on sa mga past ex-girlfriend ko. Ang dami ko kasi natutunan sa mga ano na yun sa mga kalokohan. Hindi yung napagdaanan namin. So sa part kasi nun is yung alam mo yung mga mali mga mali hindi. Mga mali dati na mga mali dati na sa ngayong relationship na dito ko nilalagay sa ano na yun. Sa Gusto ko lang tanongin. Kaninong mali yun sa'yo ba? both. Hindi lang naman yung parang sa akin, mali ko lang may mali din siya and ina-acknowledge ko rin yung mali ko sa relationship na yun dati. And parang dun bilang lalaki, parang mas nagro-grow pa yung ako kasi nalaman ko na ay mali pala yung ginagawa ko dati. Mali din yung ginagawa niya na dati. So alam mo yun, parang marami kang natututunan dun sa relationship na yun na dati kayo. And alam mo yun, nag-grow yun. Ngayon, yung anong meron relationship ka, nakasama mo yung tao na minamahal mo ngayon. Bakit di na natatawa? Alam doon, yung mga mali mo dati, maayos na siya ngayon. 'Di ba? Tama na yung mga ginagawa mo, tama na yung mga decision na ginagawa mo sa buhay, especially pag kasama mo yung partner mo. Tapos, syempre ako, kasi sa asawa ko, ngayon hinahayaan ko lang yung mga gusto niya, especially when it comes to business. Sa business kasi, focus talaga yung asawa ko sa business. So, hindi ako nagsasabi ng no sa kanya. Depende pa rin sa situation. So, ano? Depende sa situation. Nagno-no ako pag alam ko na hindi talaga pwede or parang Parang hindi tama. hindi talaga tama yung patutunguhan na. And nag-explain naman din ako kung kung bakit sinasabihan ko siya ng hindi yan pwede dapat or ganito. And alam niyo yung nagbi-build yung sikreto ng relasyon dun or nagbi-build yung key sa relationship is you need to understand dalawa kayo. Diba? Hindi parang isang one-sided lang. Hindi mo naman alam na Pag in-check yung partner mo, kailangan mo mag Ni hao ma. Ni hao ma, 5 mga loko. Hindi, yun nga, yung maganda dun sa key to, yun talaga yung susi pagdating sa better relationship and longer relationship. Pangit kasi kapag sabihin mo, iniintindi mo lang lagi yung side mo. Ako hindi mo iniintindi. Di ba? Parang lugi yung partner mo. And to be honest, makat na kita na short ka na. I think yung ibang lalaki makaka-relate sa sinabi mo. Like, yung sa sinabi mo na kung ano ba yung part na napupuno mo sa isang relasyon. Like, iba dapat, syempre ang lalaki, dapat give and give lang, di ba? No? Yung nga sinasabi. Ito ang sinasabi ko sa asawa ko. Kung yung pera niya, pera lang niya. Yung pera ko, pera lang din niya. Okay. Alam mo, hindi para sa akin lang yung perspective ko kasi napapansin ko. Pag ganun yung ginagawa ko, swerte ko na lang din talaga sa asawa ko kasi hindi ako nawawala ng pera. And especially sa mga babae na marunong humawak ng pera. Yeah. Especially, alam mo yung ganun, pag ganun yung asawa mo, yung
yung bini-build yung relationship mas lumalago. Parang business lang din. Oo. Parang na-adapt niya yung yung sa business into relationship. Into relationship. Oo. And mas nagiging strong yung nyo, alam nyo yung nagiging strong Mas nyo. naging strong yung relationship at saka yung pera Pera nyo. nyo. Especially sa pera. Win-win. Mas important. Yun yung win-win situation eh. Hindi, yun. Loko lang. Sabi na, in-check yung asawa mo. Hindi, seryoso. Ano lang talaga yung asawa ko when it comes to money. Parang fragile ba? Very fragile talaga siya pagdating sa money. Matanong lang kita, no, in terms of, siyempre bago naging kayo ng asawa mo, nagkaroon ka ng past relationship. Ano ba yung mga questions or some, tanong na sinabi or tinanong sa'yo ng asawa mo regards sa past relationship mo? Open ba kayo na mag-topic ng ganong Sa mga ex. Sa mga ex. Open naman talaga siya. Especially sa akin. Insert malupiton. Ganun. Hindi, open naman talaga yung asawa ko pagdating sa mga ex. Matured na. Hindi na pangit na kasi kapag sasabihin mong hindi mo pag-uusapan yung ex mo, parang may nakuha kasi kayong tawag dito, parang learnings. Learnings. Yun exactly, learnings. May natututunan kayo sa mga past nyo na anong ginawa nyo sa relationship nyo dati. That's deep. Hindi yun, di ba? Like parang ano yung dapat yung ginawa. Tama ba yun or mali? So, yun na pinag-uusapan namin. Pero ano ba yung min ko is into into positive or negative? Nagkakaroon ba ng ganong scenario like Positive. Gagi. And paminsan dinadaan na lang namin sa joke yung past namin. Especially pag di talaga maiiwasan, makikita mo yung ex mo sa daanan, tapos nandun asawa mo. Wala, nagaganyan na lang kami ng asawa ko. Nagatawa na lang siya. Pero ako, on side ko, pag nakikita ko yung ex ko, nag-chat ako agad sa kanya. Uy, nakita ko si ganito, tapos pinansin ko nakita ko lang yung ex ko. Tapos syempre tatanungin ako ng partner ko, pinansin mo hindi? Akala ko parang dapat ba pansinin or hindi? Ako pinansin ko kasi. So sinabi ko sa kanya, pinansin ko. Akala ko hindi mo pinansin kasi pinansin mo hindi. natutog sa'yo. Hindi nga, yun sabi ko sa kanya. Pero sa asawa ko, parang lagi niya sinasabi, wag mong sabihin na wag mong pansinin yung tao kasi ano ba? Kasi may part 2 na parang may Hindi naman ibig sabihin na nag-break na kayo, hindi mo na siya papansin. Parang it's pero ganun ba? I think it na lang ako. ikaw ba? I think Ganun ba? depende kasi sa akin. Depende. I-handle sa akin pag may nakita ko at sana ayoko. So, ito nakikita ng asawa ko. Patay talaga tayo sa mga asawa natin ba? Nakita akong ex. Siguro I think parang andyan siya pero parang wala. Hindi ko na lang Ay, multo. Parang Kaya naman tayo sa mga multo. Na naman tayo. And if yung asawa ko naman nga kaya sa ex ko, sinasabihan niya ako, kung nakita mo ba siya? Sabi ko, wala. Wala. Kasi parang, pero kahit nakikita ko pero hindi naman yung big deal sa akin. Kasi I'm happy with my family na. Part na rin yung nagiging mature tayo na, alam mo yun na, wala, tao lang di ba? Diyan may iniisip ka na naman. Wala ka ng choice. Wala ka ng choice. Joke ako. Lagot tayo na ito. After ng episode 2, may mga black eye na. So, ito na po yung last episode ko. See you. After slide. Gago. So, I think yun yung key sa matagal na relationship. Kailangan nyo maging, kailangan nyo magkaintindihan, kailangan nyo mag-share. Especially open-minded kayo sa both side sa relationship. Yun talaga yung mga key na kailangan sa relasyon para mas tumagal yung relationship nyo. Yeah. Marunong kayo magkaintindihan. When it comes to problem, kailangan yung pag-usapan lang yan, di ba? Much better yung pag-usapan nyo lang. Walang maitutulong yung sisigawan kayo or magtatapunan kayo ng mga plato, di ba? Parang afternoon, wala kayong napala, di ba? Kaya much better na sit down, cool down, uminom kayo ng tubig, pag-usapan yung mali nyo, and i-acknowledge nyo yung kung
may mali ka ba or may mali ba yung partner mo, tingnan niyo yung both side. Kasi actually ako sa asawa ko ganun yung ginagawa ko. 'Pag may mali ako, Mm. mina-acknowledge ko talaga and magnanad na lang ako sa asawa ko kung tama ba yung sinasabi niya and 'di ba? And after nun wala na, tapos na yung usapan niyo and continue. Ganun talaga yung buhay, 'di ba? Ganun Ikaw? talaga. Ikaw? Kamusta buhay mo? Intro na yung background song. Oo. Sige, sige. Ano ulit Oo. yung basahin ko Oo, yung full para ano ang sikreto sa introduction. matagal na relasyon? Ano ang sekreto Na magandang negosyo. sa magandang negosyo this 2025? Let's go. Loko. For me kasi yung matagal na relasyon like years, siguro minimum na 5 years. So since wala pa akong ganun, Estimated ko, kontrata. o di ba? Parang May level siya, 5 months. Pero medyo hindi pa yun. Bare ano lang yun. Presko pa talaga. Presko pa. Well, hindi pa nila napagdaanan yung mga Dapat pinagdaanan pagdaanan. ng mga years. Mm. Yun. So 5 years, let's say 5 years minimum longevity of relationship. So wala pa akong ganon. I-share ko na lang yung mga natutunan ko during in a relationship. Mm. Okay, so yun yung first is the secret of having a relationship pag matagalan. Siyempre love and respect. Yun, understanding each other. Mm. Tapos trust and robust. Uy, gago. Oo, pang matagalan Oo nga. Yun lang. Ayaw i-copy yung importante. Oo. So, yun lang po. Bawi lang ako sa next question kasi wala akong masagot sa first question. So, yun lang. Based sa, yan Sige. talaga yung mga, di talaga pwede mawala pag nagmamahal ka is yun. Love, respect. Siyempre, intindihin mo yung Talo partner. na yung kapwa. Yung, Wala na yung pag I object, Your Honor. yung basic ko yung sinabi niya. basic Tapos, lang. Kaysa naman magsisinungaling ko, hindi ko alam yung ano. Pero siguro, Mm. yung mga early game, kumbaga, sa Ah, pag nagbamahal, naramdaman ko na nga yung love. exactly. Kailangan, dapat yung love meron. Mm. Kasi, how can you love someone pag wala ka nung nagpupil na love? Mm. Kasi Tama. kung in-hit ka. Di ba? Ano? In-hit. Mainit? In-hit. Ano, makikipagsuntukan ba siya sa ano? Napaka-innocent naman kasama ko. In-heat? In-hit. In-heat. Parang ano, okay. parang iba yung ano mo, parang iba yung perspective mo sa love. Parang ganun ba? Ah. Parang Ay. iba. Ano na? Ano nga ba pinag-uusapan natin dito? Negosyo. Paano palaguin yung negosyo? Hindi. Basta love your partner, trust, respect. No, syempre may situation talaga yan na hindi talaga kayo magkakaintindihan sa Dadating talaga yun sa point na ganun. so kailangan yung yun sit down, Relax. cool down. Tapos punta kayo dito sa Roo Coffee. Punta kayo dito sa room coffee. Mag-usap, at least Magpalamig. Magpalamig. Ganun. magigising pa kayo sa kape, masasettle pa yung problems niya. Oo, exactly. At Brew Cafe. At matutulog kayo sa lamig ng aircon. Hindi nga, wala kasi yung coffee nila. Mm. So, sige na. Next question tayo. Nagmamadali si Sidam. Ako na lang mag-umpisa sa next one. Oh, sige. Para makabawi naman. Second question. Magsisimula para matapos na. Para wala na kayong makuha sa akin. Paano mo mapapanatili Ang respect ang respeto mo sa partner. sa iyong partner? Ito, based sa mas experience ko, ewan ko na lang sa inyo or sa iba. Based sa experience ko, para mapanatili talaga ang respect is huwag talaga mag-cheat. Especially pag kilala or marami nakakilala na kayo dalawa is in a relationship tapos may makita or may makakalaman na may nag-cheat both side mo. Siyempre, hindi lang pangalan mo yung madadamay kung ikaw nag-cheat, yung pangalan din ng partner mo. So in that way, parang nagiging ka ng disrespect sa partner mo. So, yun.
more on basically sa cheating. Kasi pag sa cheating, generalize na yan. Ngayon kasi may micro-cheating. Oh, Parang may yun yung pinakasikat ngayon. yung nagtatago ka, react yan. Kasi dati hindi daw yung Kasi parang hindi yun cheating. parang hindi yung count sa relationship na like parang ma-micro-cheating yun nga. ka, di ba? Kasi nga, in the first place, bakit ka mag-heart sa post ng isang tao kung wala ka namang nafe-feel? Na, or, Bakit Or ito nag-admire ganyan? Or, Sorry. nga. Sorry. After ng ilang taon. Sorry. Sorry lang. Gago. So, pero baka naman pwede ma-fix since micro lang naman yun. Maliit lang naman yung na issue. SD card lang kasi yun. SD card lang. So, Hindi siya- baka pwede Hindi siya pang- memory card talaga. Hindi pa terabyte. Ayun, baka pwede pa naman mapag-usapan yung mga ganon issue since micro naman. So, yun. So, for me, avoid cheating talaga to preserve the respect on your partner. no. Yun. Hindi, actually, ang ganda ng sinabi ni Brother Zidam. Kala nyo, kalokohan lang ako. Oo. may mga naka-backup ako dito. Yeah. Naka-terabyte to, hindi to naka-micro. Nasa question to. Wala sa question to. So, ito po yung burger ng Rui Cafe. As you can see, presentable siya and masarap. Sa affordable na price, may price ka na and burger complete. Parang supreme burger na sa nancha. Yung may double dipping sauce. Tara na, Rui Cafe. Paano mo mapapanatili yung respeto mo sa part? It boils down on how you handle your partner sa anong antang dito. Ano yung in any situation. Kasi kung syempre alam naman natin pag may ginawa kang physical abuse or anything na makakasakit sa kanya, mentally man, physically or emotionally, consider natin yun na yun, abuse yun sa partner mo. At magiging And nakakasira yun sa respect. Oo, na every time nandyan ka, hindi niya alam kung galit ka ba or masaya or Yes. ano ba yung nasa isip mo. Siguro para sa akin, based sa kung ano yung lesson namin o experience namin ng asawa ko is yun. Di ko ma-point out talaga kasi yung ano yung paano namin na-handle, no? Basta every time na magkakatinginan lang kami, like may nagawa pa akong Mali. mali or hindi or ayaw niya sa paningin niya. Like, Paano yung tingin? ito kasi yung weird part na Paano yung tingin? ito yung weird part. Hindi ko alam kung weird siya para sa inyo. Oo. Kailangan mong i-identify kung may kasalanan ka ba or wala. Sa tingin pa lang. Sa tingin pa lang. Kasi every time na ito yung based on college date pa kami. Sa pagkakaalam ko wala akong kasalanan. Pero sa kanya meron na. So ngayon kailangan mong i-identify kung ano yung isa-summarize mo ngayon yung ano yung nangyayari para lang malaman mo kung ano yung Titignan mo lahat ng mga ginawa mo sa araw na yun. At ang best part nun is kapag nahulaan mo yung kasalanan mo, mission success. Ikaw lang. Seryoso to. Ikaw na bahala. Paano mo? Agree. Mag-girlfriend pa kami or mag-boyfriend. Yan yung mga senaryo na palagi nangyayari. Na ako alam ko naman na ayaw Most of the time, yun talaga yung problem na Hindi naman problem, parang yun, experience namin senaryo. scenario lagi. Pero yan na nga kasi kapag nawala kasi yun sa rhythm na pag hindi mo nahulaan kung ano ba nga yung problema, it will end up like disrespecting her na wala ka nang pakialam kung ano man yung isipin niya sa'yo. Doon na mag-drop sa kung ano man yung relasyon nyo ngayon na ano ba parang what's the point na naging tayo ba kung hindi mo naman pakikiramdaman mo ano yung nararamdaman ko. Exactly. Either so kung sino ba yung kausap, sino ba yung kausap mo, sino ba yung kasama mo. Palagi kong ino-observe na every time may gagawin ako, either babae man or lalaki, yung kasama ko show respect sa asawa ko at girlfriend ko dati, no? Dyan, pakita mo naman sa camera, anong ginanda nila. Ito yung pasta. Alfredo daw. Alfredo pasta. Yes.
Yeah, kiss one. So yan, kung gusto nyo kumain dito guys, please visit through Brew Cafe. Brew Cafe. Mm. Located lang mismo sa tapat ng Master Bakery. At sa pet putik. ko. Yes, sa putik po Sarap. Di pa natin tikman pero masarap. Mm. Kitang-kita na talaga paano yung Sa pagkaluto pasta nila. pa lang mai-inlove ka na. Let's go! Go, man. Okay, saan Yun. tayo? Mm. Anyway, Back to topic. as I said, no, Tayo ka na, tayo na. mukhang gutom na yun. Sige dyan, explain ka na dyan. Explain mo. Iba talaga yung, Explain mo sa video. iba, Kakain na kami dito. iba talaga yung stomach na mga boys pag sarapan ng pagkain. May topic na tayo? Wala Topic siyang ba pakialam tayo? sa podcast. Sige, kakain na kami. Sige, explain mo dyan. Tapos na po ako. Ayaw pa ano. Based on, hindi ako Sino makafocus? Tinatawag na ng pagkain. based on, yun na nga, sign of respect. I think sa relasyon, depende yan kung ano yung description or pananaw nila sa respect, Mm. ng meron sila or gusto nila. Nakita ko yung kaluluwa nila gusto lumabas. Pananaw nila sa respect. Yun. I think yun lang yung ko may share ko sa Sa partner. side. Mm. So, sa side ko naman, yun, paano mapapanatili or napapanatili ang respeto sa mga partner. Number 1 talaga is, wag mo talagang pagbubuhatan ng kamay ang partner mo. Especially sa side ng mga lalaki. Diba? Kahit gaano ka kagalit or gaano ka triggered sa partner mo, best advice is, actually sa mother ko talaga, galing talaga sa nanay ko. Kung galit ka, umalis ka sa bahay o Huwag ka na bumalik. Dahil yung mga gamit mo, Huwag ka na bumalik. huwag ka na magpagita Bumalik ka dito. pag okay na yung ulo mo. Hindi, yun nga, exactly. Kung galit ka, better mag-cool down talaga. Oo, pa-chill muna sa labas. Magpa-chill na muna kayo or ginagawa ko yan pag once nag-aaway kami ng partner ko. Kaya pala papumunta ako sa'yo, wala ka doon. laging nag-aaway. Oo. Yun. Kaya po, bisan po si Christian, nagpaparelas. Namamalamig ng ulo. Ganito, LQ. So yun yung yun yung Way mo. way, Okay. yun yung way ko paano namin exactly parang paano namin pinapanatili pa rin yung respect sa relationship, To avoid- parang confrontation. Kasi pag Physical, alam mo yun Ano ba yung dumating ba sa worst part na parang nangyari yung hindi mo inaasahan or never talaga nangyari yun? yung masigawan ko siya and Yun. parang nag bad mouth na ako. Kasi sa past relationship, naging hobby ko talaga yun sa ay thank you sir. As sa past relationship kasi naging hobby ko na din talaga yung nagba-bad mouth. Hindi mo Tapos, talaga siya maiwas. Hindi ko naiwasan kasi parang lumaki ako sa mga mura-mura. Yung sa mura-mura. Bili na kayo, mura. Aside from mura, cappuccino. Meron sila Yes. cappuccino dito. This So, yun. is cafe, cappuccino cafe, Frio, dito sa Rui Cafe. Frio, hindi siya caliente. Frio, ice coffee. Very bad talaga yung side ko na yun na alam mo yung parang galit ako. Ano yung mura na pasigaw? Hindi naman siya mura. Parang alam mo yung pag nakakita pa lang or ano yung nagawa niyang mali, nagagalit talaga ako. Like parang, alam mo yung parang katapusan na ng ginawa niya or katapusan na yung oras na yung and sa side ko. Yung scenario na gano'n, ano ba, matinding kasalanan ba yung nagawa niya or Hindi naman, pero parang sadyang nag-overreact lang talaga ako sa mga na yun, sa mga scenario na yun na pag may hindi siya ginawang tama or nagdesisyon siya ng own niya. And alam mo yun, isa rin yung key pagdating sa relationship, yung how to respect. Yung decision mo na gusto mo pero yung decision niya na ayaw mo tanggapin? Parang Hindi kayo nagkakaintindihan. Oo. So, yung ginagawa ko kasi, pinapa-understand ko yung side ko na bakit ko gusto and
siya bakit niya ayaw, nag-give and take ba kami sa decision na yun kung tama ba yung gagawin ko or tama ba yung gagawin niya. So isa talaga yung sa key na respect on your relationship kasi alam niyo yun, hindi isang decision lang ang nananaig, dalawa. And nagiging balance yun kung yun talaga yung hindi mawawala dun. And kailangan yung i-build yung understanding. Speaking of understanding, yan yung background music na nirinig. Yan yung first love song namin. Baka hindi natin din You and Me by Saan ka nga? Lifehouse. Paano yun? You and me. So yun yung yun yung best Understanding. para mapanatili Ang respect. ang respect partners. Always calm down. Sa akin, don't cheat. Sa'yo, Observe what's wrong. observe Yes. what's wrong. Sa akin is calm down. Always calm down. Ang dami pa naman Chill. rason para to preserve respect. Oh. Pero sa amin, yun yung parang the best. Parang key. Yun talaga yung So yung far sa point. experience namin, yan yung the best. Take note, hindi po kami expert sa pagdating sa relasyon. Yung sinishare po namin is regarding sa based on experience pa namin. Pataka lang kami. Gago. Okay, next question. Next question. Anong dapat gawin or anong dapat gawin para hindi mawala ang spark sa relasyon? Always treat your partner or always have a day na magsama kayo or mag-date kayo. Treat yourself. Walang mawawala kung gagawin niyo yun every once a week or twice a week or once a week. Every weekend. So every weekend, 'di ba? Kahit busy ka naman sa work, yun. Huwag mo talaga sub yung oras mo sa trabaho, business, or always have time on your partner. Kahit maliit na oras lang sa phone or you can call her, you can call him. Kasi alam mo yung parang short period of time na dadating talaga yung sa point na baka mawalan ng gana sa'yo yung partner mo. Dahil may focus ka talaga sa business, focus ka talaga sa trabaho mo. And alam nyo, ito talaga yung lagi sinasabi ng asawa ko sa akin. Always have time to your family. Yun. Kasi, hindi nagtatrabaho ka or may ginagawa ka, hindi always yan permanent. 'Di ba? Hindi yan lagi nandyan. Dadating sa point na mawawala yung trabaho mo. Hindi naman yan permanent lagi, 'di ba? Yung yung ginagawa mo, 'di ba? Ako kasi dati sub talaga sa trabaho and dumating talaga sa point na nawala talaga yung spark sa relasyon namin. And at that time, nakita ko bakit nawala yun kasi nawalan kami ng oras both side. May tanong ako dyan sa'yo. Sa past na ikaw, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ever na pwede po siyang kausapin? You piece of shit. You piece of piece of crap. Hindi, totoo yan kasi pero I think dapat mo talaga yung hindi, pagdaanan. maging mas buo ang tao. Kasi kung hindi ko napagdaanan yun, thankful ako ngayon. Thankful na lang din ako sa sarili ko dati kasi lahat ng mga pinagdaanan ko dati. Hello. Ginagawa sinisect niya eh. Wala kasi tayong earphone. Okay So, lang. pero yun, nakikita naman. So thankful na lang din ako sa part ko na natutunan ko yung mga past experience ko noon and thankful ako sa sarili ko. Oo, thankful ako sa sarili ko kasi yung mga pinagdaanan ko dati, masasabi ko talaga. Part talaga yun para makuha ko sino ka lang. Yung pagdaanan yung Hindi yung experience eh. Mukha lang po ako walang pinagdaanan pero marami pa akong pinagdaanan. Dumating ako sa point na parang Akala ko dumating ako sa yun. Ako yung dumating. yung mic ko. Sorry. Akala ko dumating ako pinagdaanan. Dumaan po ko ng G1. Bakit? From KCC, dami pagdaanan traffic. Pero totoo naman, kami naman kasi, taxi kami sa pinagdaanan ni Chris. Sobrang daming pinagdaanan journey ni Chris sa buhay. Oo. So yun yung ko. Best na masasabi ko na paano mapanatili yung spark sa relationship nyo is
always have time sa partner mo? Mag-enjoy kayo pag wala kayong trabaho. Huwag niyong, kasi kami pag ginagawa namin ng misis ko and after work siyempre iba kasi yung environment sa work. Pero pagdating namin sa bahay 'no, iba yung, mood namin dalawa especially kasi may anak na kami 'no. Every time umuuwi ako katulad na ngayon na nagkaroon kami ng anak, nag-iba yung, ng galaw ng free time ko or ng oras. Hindi na siya palaging everytime na pag once may gusto ng barkada na lumabas available ako. Like, "Oh sige diyan jump tayo, ano ba gusto natin ano tayo labas tayo." Hindi ko na siya hindi ko na siya kayang panindigan na, "Oh sige Sasama ako. sama ako." 'No, kasi dapat mong i-priority kung ano bang meron Meron. ka ngayon na family, ano bang meron ka ngayon na mas importante kasi nga Tama. hindi mo siya kayang, parang isa-isa ba sa isang walang bahala na lang, Mm. 'no? Gusto ko i-include dito yung anak ko kasi siyempre part siya kung ano meron kami ngayon. Yes, Gusto ko exactly. siya i-include yung anak namin si Marcot kasi siya yung center of, love namin especially siyempre si God 'no? Siya yung rason bakit hindi nawawala yung spark at hinding-hindi yan mawawala. Katulad ng sabi ni Christian 'no, give time to your, partner and kung may anak man kayo give time to your son or daughter kasi ibang ano parang tawag dito may term na parang ibang feeling nabibigay na everytime umuuwi ka galing trabaho and pagod ka, makita mo lang yung family mo na yun, kasama mo. Ibang energy and feeling yung nabibigay 'no, to be honest. Tsaka for Totoo, short, sobra. yun yung tinatawag nating core memory talaga. Yes, Oh, yes. core memory. And yun, aside from that 'no, mahilig din ako everytime kasi naglalabas kami every weekends. Wow. Pag may budget na siyempre. nakikita namin sa My Day mo. Yes, yun. I'm proud to say na I'm just a family I'm a family Family ma- guy. Yun. Family guy. Yes, to be honest. Yes, I'm a family guy talaga kasi mas gugustuhin kong makasama yung family ko kaysa Sa ibang tao. Yes. Totoo yan. Kaysa kami. Sorry. Oo, totoo yan. I would just be frank, Oo. pero mas gusto ko talaga kasi iba kasi yung feeling. Hindi dahil family mo yan, priority mo yan kasi Yeah. iba talaga yung pinipagkasama mo. Lalo na pag lumalabas ka every weekend or Legit na yun talaga yung totoo. oh, yun. Iba yung happiness na nabibigay nun sa akin. And that's a big spark Sa buhay mo. for me, for my wife, and for my son. Yung yung paano hindi mawala yung spark na meron Both. ako sa family ko. Yeah. Sobrang blessed ako na I have them both. And itong moment na to, di ko to makakalimutan na sinabi or sinare ko to sa inyo kasi yung mga hindi pa or wala pang asawa or wala pang kinakasama or may relasyon ba, as soon as ma-experience niyo yung ganong sitwasyon, Iba yung tama. iba yung Iba yung tama. iba yung feeling, iba yung saya na nabibigay niya kahit na sobrang pagod mo sa trabaho 'no. Diyan, 'di ba diyan? Oo, iba talaga. Especially pag andun na yung anak mo, nakakita mo. Grabe. Iba yung Hindi tama. ko kayo pinagmamadali 'no, Takas ng tama. take time. Oo. Take time 'no, kilalanin mo yung partner mo. Wag lang mawala yung spark. Gumawa ka ng paraan para wag mawala yung spark. Yes, Yun yes. yung right way. Ano ang dapat gawin para hindi mawala ang spark sa relasyon? Ano ang dapat gawin para hindi mawala ang spark? Siyempre, Magnegosyo. make sure pag kinakabit yung spark plug, Yun. matibay yan. Oo. Dapat yung nakawala pa yung wire. Naka-bolt. Huwag ilabas yung wire kasi Dapat pag blue dumaan yung sa baha, kuryente. wala. Pag yellow lang, Oo. hindi malakas yung kuryente. Based on experience. Kaya nga. Okay. Loko. Yun nga. Siguro di ko din siya masyadong masagot based sa experience ko. Pero napapansin ko naman sa mga friends, kilala ko, working man sila, family man.
Pare-pareho naman kami nagtatrabaho pero yung pinagtataka ko lang, 'pag umuuwi sila sa kanilang pamilya, sa bahay tapos makita nila yung asawa at anak nila, parang bigla silang na-e-energize. So, siguro naintindihan ko pa yung term na yun sa salita lang, hindi ko pa na-experience. Maybe one day, Yeah, maybe one day. tama. Siguro 'pag, nakaka-feel na ako sa partner ko na parang yung spark niya yung nawawala 'no. Sabihin na natin sino partner mo? Wala, Wala ba? Wala. wala nga. Binebenta namin. Oo. Baka naman. So yun, hingi na lang ako ng advice sa kanila. Akala ko hihinga na nga number. Di na uso number direct chat na lang kayo sa profile ko. So yun, pero biro, 'pag yun nga nakakaramdam na ako ng something na fading ng spark ng partner ko, yung relationship namin, hingi na lang ako advice sa kanila, sa mga daddies. Mga proven and tested yung mga experiences. Ginawa mo kami. Material. Item. 5-star rating. So ayun, yun nga yung mga na-share nilang stories is kukunin ko. Like, May question ako, Dam, no? Kasi siyempre, di mo pa na-experience. Pag once nakikinig mo pa. yung Once sa motor lang, parang experience ko. Pero yung based on sa yung shinare namin Gisha, na-excite ka ba as a partner? Na-excite ka ba na mangyari? Dumating sa point na siyempre Ah, so magkaroon yes ka ng na. asawa. Kasi alam kong ibang level yun. Like ako, single ako, kayo, pamilyado. Iba yung levels sa buhay ng lalaki pag umaabot na gano'n. So, for me, as always, excited ako sa mga ganun. Ready ako. Pero, syempre, new levels, new part ng life as a man. New din business. New struggles. New business. Yun. New struggles na na-experience lang talaga pag pamilyado yung lalaki. Yan lang. I'm ready to experience. Huwag ka mag-alala. Charot. Dito lang kami para i-guide. Yes, of course. Daddy? So, ayun. Sisita muna papasagutin natin, no? Kailan ang tamang oras para magsabi ng I love you? Sa partner mo. Ayusin mo buhay mo, ha? Sige, sagutin mo. Ayusin mo. Kailan ang tamang oras para pagsabi ng I love you? After mag-romance. Sasabihin ko sana 12 midnight. Or pagtulog, Ibang I love you. pagtulog na yung mga bata. Love, tulog na yung bata. I love you. Lemang pa sa'yo? Tapos kakalabit pa ganyan. Sige, seryoso. Seryoso. Pwede ko naman yung siguro masagot kahit wala akong matagalan na spirit sa relationship. Iniisip ko parang walang perfect time. Parang all the time. Ang ganda nun. Ang galing. Perfect time. Ang galing. Ang ganda. Gusto ko yun, no? Yung pagkasabi ng I love you, walang perfect time. Nasa sa'yo yan. Pero, bumalik ka dito. Pero yun. Pero papalitan ko. Kasi nga, yun yung dati. Walang perfect time sa pagsabi ng I love you. All the time, anytime, sabihan mong partner mo, I love you. I love you! Ganun. Pero ngayon, I love you. Pero juicy. anong tato? Pero ngayon parang na-realize ko na meron talaga dapat perfect time. Hindi ko alam kung perfect time or mas lagay natin na mas perfect time. Or All the time naman is perfect. So, let's say pag-away kayo. I love you. Every time, 7:30 to 6. Schedule. Ayan na naman tayo sa schedule ba? Wait, schedule na. Sabi mo na, text mo na ako kay Love. I love you. Ang malalapat dun, copy-paste ko. Nag-message ka ng low message tapos may I love you. Nag-message ka ng 6:30 pagdating ng 7:30 yun pa rin. I love you, love. Iniba lang yung emoji. Mga loko. Okay, sana ba yun? Gawain mo yun, no? Ginagawa mo yun, no? Ha? Ginagawa mo yun, no? Hindi, uy. Wala nga. Ayun nga, yun na, pag nag-aaway kayo, tapos parang okay na. Nag-aaway kayo, I love you! Di naman
habang ano kayo, I love you mo sarili mo. habang tinatapon ka ng plato, sinaksak ng kutsilyo, I love you. Loko. Ganun, like, after nyo mag-away, Oh. tapos lalapitan mo na yung partner mo, sorry na love, ganyan. Tapos, I love you. So, yun, after nyo mag-away, parang mas sarap magsabi ng I love you. Ay, sino to? Yun nga. Ano pa ba? Siyempre, may na-experience kayong enjoyment, like, simple date, labas, pa-single, with your jowa man or with your wife and anak. So, parang best time yun para sabihin mo yung partner mo or anak mo na I love you. Yun. Pinsan mo ba si Tony Stark? I love you 3,000. I love you 3,000, di ba? Nasabi niya after niyang namatay. Yeah. Na, di ba? Sa anak nga. Iba, syempre parang iba din pag yung feeling pag sinabi niya kay nabuhay pa siya ng I love you 3,000. Tapos yung namatay siya, di ba? Iba na yung parang feeling. 4,000. 3,000. I love you -1. Pag lumalabas may kayo. perspective kasi si Zidam na. Iba kasi yung perspective na out of this world. So yun yung perspective ng I love you ni Zidam when it comes to relationship. So may Yes. yun, own opinion talaga niya yun, and Wala po kami kinalaman. Kung ilabas mo kami dun sa... Kung ibabash nyo man yung sagot ko, ako lang wag na sila. mention niya, wag yung page yung Zidam lang. yung tamang oras or panahon na magsabi ng I love you. Ako, yung time na ikakasal ka na. Wow. Diba? Wow. Sobrang meaning. So, very meaningful sa akin yung iba kasi yung I love you ng ordinary, yung parang I love you. Parang Love you, love. Nagkaon ka. Kasi kaon ka na. Iba kasi Kasi, iba kasi yung yung may pinagkaiba talaga yung I love you na talaga sa harap ng altar. Question, brother. Mm. Di ba, di ko kasi napapansin nag-I love you yan sa altar. Like, I do lang yung narinig. I do. Ano yung sinisingit lang? kasama Random. sa sila, I do. I do. Ganun? Or, May depend kasi. Depende. Depende kasi. Kapag pagkasal na kayo. pagkasal na kayo, I do. Well, Tapos habang nag-uusap kayo, Mm. ganyan. meron kasi yung mga knockout moment na We make it. yung parang yun yung slow-mo moment nyo. Yun. Di ba? Parang na-experience talaga yun. kasi slow-mo. si John kinasal na kasi. Yeah. So, alam ko sa ibang tao din na may mga slow-mo moment talaga kayo na yun yung mararamdaman nyo. Yun yung I love ko. Yun yung I love you nyo. Para kang naging si Thanos. Na-experience. Yun, Pero yun. totoo yung slow-mo moment. Slow-mo moment. Feel ko yun lang talaga yung pag best time na ang masasabi ko na maganda talaga magsabi ng I love you. Yes. Sa harap ng altar, sa partner, I love you, baby. especially sa partner mo kapag ikakasal na kayo. And alam ko, sa mga ibang lalaki na yung kinasal na talaga sila, yun yung moment na nagsuslow mo yung buhay nyo. Yun yung talagang parang moment ng buhay ng lalaki na, di ba? Ang sarap pagsabi ng I love you. Especially to your partner. And Ikaw na nga. so yun, para sa akin yun yung best moment. At Ikakasal ka. your wedding. At your wedding. Oo. Ikaw dyan. So, ito na po yung last and final. I think, katulad nga ng sinabi na ni Zidam at Chanchan, iba yung way nila kung kailan yung tamang panahon para sabihin ang salitang I love you. Ito naman sa akin, yung time na naging kami na ng Asawa mo. asawa ko. Way back, sa pagkakataan ko, tinatry ko i-remember yung oras July 15. Hindi. I think pagkakalitan naman ako. Sagot ka mamaya. Hindi, summarize ko na lang. Yung time na sinabi ko sa kanya yung salitang I love you. Ito meaningful na para sa akin. Pero yung salitang word na I love you, in Tagalog, sinabi ko sa kanya, feeling ko mahal na kita. Yun ang sinabi ko sa kanya. Through text. Gabi yun, sa mga 7:30, ganun. Sinabi ko yan sa kanya. At sinabi niya sa akin, Pinilik mo. bago pa lang na tayo, sinabi mo na, Yun yung sinagot. agad na gano'n. Ayun yung sabi niya. Yun Sagot ang niya. totoo. Yun, yung sinabi ko sa kanya, I think mahal na kita. Tapos yung Sa text? nireply niya sa akin, sa text, nireply niya sa akin, bago pa lang nga tayo, prove mo na yan ngayon. Magkainit ka. Look at us now, 10 years from now.
Ang sabi niya, baka init ka lang. Ay, hindi. Hindi pa. I mean, yun na ngayon po. Nakalimutan mo. Yun na. Anong oras mo sinend? Oo. 7:30 Ng ng gabi. tingnan mo. Malapit na yun. Dawa ko, wala ba? Basta tayo dyan eh. Sige, Wala pa seryoso. tayo sa kota. Yun na nga, pagkasabi ko sa kanya ng feeling ko mahal lang kita, sinabi niya nireply niya sa akin, daw pa lang tayo. Pero look at me, ma. Look at na. 10 years na kami. As girlfriend and boyfriend. This July 30th, 2000. And bag 2 years. Yes. Asawa na kami, no? Na-prove ko yun kasi based on experience, no, sasabi kong success yung pagsabi ko sa kanya ng I love you. Kasi napanindigan ko siya hanggang ngayon. Yun yung I think the right time to say I love you. Yun yung na-feel mo na right time na Kasi sabihin. yun yung first Bakit mo yun nasabi na yun yung naging right time? kasi na-prove ko siya Na-prove mo na after siya talaga. 10 years. 10 years. 10 years, diba? Kasi 10 years na-prove ang 10 years I love ago you. na-prove ko yung Ni John. salit yung dating ako na masasabi ko sa 10 years na ako daw na sinabi yung good job na panindigan mo yung I love sinabi mong I think mahal na kita na panindigan mo yun. Kahit na madami kang lapses, madami kang kabulastugan na ginawa, kahit na niloko ko siya, Oo. yung salitang love, nawala yung I, nawala yung you, nawala yung love, bumalik yung I, bumalik yung you, hanggang ngayon naging kumpleto na. I love you. Yun yung pinaka amazing. Kung makikita ko yung 10 years ako, good job. Na panindigan mo yung sinabi mo. Na I love you. Matulog ka na. Kung may gusto man kayong i-share, free to comment. If may gusto kayong topic sa next episode namin, feel free to comment lang. So, we'll make sure na pwede natin ma-execute yung topic na yun sa next episode. Kayong, And shout out. Ay, sa friend ko si Lunang. Yun yung first kaibigan ko ng pa-shoutout. Lunang, hey! shoutout sa'yo. Yun lang. Paano? Parang kandidato. Out sa'yo. Loko. Okay. So yun, I think that's it for our episode. Maraming salamat sa panonood. Sobrang lalim. Pala. At Oo. we would like to special thanks to Rule Cafe to accommodate us today's episode. So feel free to visit their Facebook page, Rui Cafe at Zambo ba yun? Meron. Ibibigay ko. Ipapakita ko yun eh. Ito. Okay. So, yung location niya is dito sa Putik. Along the road. Malapit lang sa... yes. Tapat ng Petco and Master Bakery. Dito lang sa Putik. Main Exactly. road. Yeah. Okay. So, feel free to visit them, guys. Gusto nyo Rule magkape, gusto nyo kumain, meron sila dito, kompleto sila. Dito Kung gusto sila nyo kung gusto nyo mag-billiard, may billiard po dito. Kung gusto mo ma-inlove. No, punta ka dito. Yeah. So, Pero di naman ako dito tumatambay eh. Paano sila mag-inlove? Chara. May pahabol ka pa. pahabol to eh. Okay, tama na yan, Kotan. So, I think that's it, guys. And thank you for watching, guys. And see you guys next on our episode 3.